Yung dalawang nauna ho sa akin nagsalita, nagpakilala, kaya pabayaan nyo magpakilala na rin po ko, kung okay lang sa inyo. Ha? Ako po si Noynoy Aquino, paboritong anak na lalaki ni Ninoy at Cory Aquino. Okay? Hindi ho akong bunso sa amin, no, nasa gitna po ako ng aking mga kapatid. No? Lamang ako kay Chris ng ilang taon. Kita naman yung sa itsura namin, hindi nagkakalayo, kaya konting taon lang yon. Nabibilang sa halos 2 kamay. Pero talaga naman, no? Kanina pa tayo dito, pinapakinggan nga lahat na nauna sa atin. At bilangin ko lang ho, ilan ang pahina nitong talumpating to, at baka magalit kayo sa akin kung masyadong mahaba. Oops! Nagtagumpay ho kami itong araw na to, 4.5 pahina lang po itong talumpating to. No? Mga kababayan, malapit na po ang halalan. Pipiliin ng taong bayan ang ating kapalit. Batid naman ho ng lahat na mabigat ang trabaho ng Pangulo. May isa po akong talumpati na banggit ko na nga ho, ang trabaho ng Pangulo parang nanonood ka ng 200 channel sa TV sabay-sabay. Yeah? Habang pinapanood mo, may darating na parati nagtatanong ng kung ano nangyayari sa bawat isang channel na to, at dapat nalaman mo yung nangyayaring kasalukuyan, yung dati nangyari bago doon sa kasalukuyan, at yung mangyayari pagkatapos ng pinapanood nyo. At pag nagkamali ka, hindi ka na patatawarin kung bakit hindi mo nakita o naisip ang susunod na mangyayari. No? Alam po nyo, dahil lagpas po, kung dumating tayo, mga 10 milyon na kababayan natin nasa labas ng bansa, pati yung kaganapan sa ibayong dagat, kailangan alam natin kung ano nangyayari. Pag may nangyari sa ibang lugar, unang tanong kaagad, may Pilipino bang nadamay dyan? Alam mo nyo, nung nagkagulo sa Ukraine, sa totoo lang ho, nagulat ako na pati sa Kiev, sa Ukraine, merong 180 Pilipinong doon po nagtatrabaho at nakatira. Pag tayo siguro, pag tinanong ko, pwede ba nang magtaas sa kamay ang makakaturo kung nasaan ang Ukraine sa mapa sa Jimpong to? Meron ba may alam makakaturo? Pero doon, may Pilipino nga ho, 180 po. Sa totoo lang po, lahat ng gustong kumausap sa akin, pinipilit natin ma-schedule lahat para makausap. Hindi ko naman ho pwedeng mapulong lahat sabay-sabay. Wala ho tayong mapapala pag sabay-sabay nag-uusap, di ba? Kako, sa ganun din po tayo pagdating sa mga problema. Kung pwede sana, yung mga problema na dumarating, kailangan harapin ng isang Pangulo, kung pwede ma-schedule rin, para wag namang, sabi nga nila, sunod-sunod eh. Sabi ko, hindi ho yata sunod-sunod ng tama. Ang tamang description ng problema kailangan harapin ng isang Pangulo, patong-patong. No? Para mas maunawaan po nyo, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. No? 2 araw lang po sa buhay ko. Biyernes po, Abril 1, last week lang po, nagkaroon tayo ng mahabang security cluster meeting. Tinalakay po namin yung pag-hijack ng Abu Sayyaf sa isang tugboat ng Lulan ay 10 Indonesian na kinidnap po. Habang tinatalakay po, nalaman na rin po natin na di umano, nagkidnap rin ang sinasabi mga Abu Sayyaf ng mga Malaysian. Doon po sa Malaysia, ginawa ito panlalaki na ito. Tinalakay rin namin po nung araw na yon, dadating ang Foreign Minister ng Indonesia para alamin kung ano nangyari sa kanilang mga kababayan. No? Gusto natin na mapanatili ang napakagandang ugnayan sa larangan ng Pilipinas at saka ng Indonesia. At para nga ho, masagad yung pagpunta ng kanilang Foreign Minister. No? Tayo po'y patungo na Cavite sa Villamor Air Base na po kami nag-usap ng Foreign Minister ng Indonesia para maabisuhan sila sa lahat ng mga pangyayari ukol sa paggusto nating pagbawi dito sa mga kababayan na. Pagkatapos po ng meeting na yan, tumungo tayo sa Cavite para pasinayaan ang isang building galing sa PAGCOR at isa naman galing sa budget para sa Cavite po doon sa bayan ng Carmona. Tumungo sa kawit sa pagpupulong sa ating mga kasamahan at konting kampanya. Pag-uwi po natin sa bahay o pauwi kami, papunta ng mapabalik ng Maynila, nabanggit ni DILG Secretary Mel Sarmiento na kinabukasan patungo siya ng Kidapawan. At ako naman po yung nagtanong, anong gagawin mo sa Kidapawan?
Sa totoo lang po, doon ko lang narinig sa unang pagkakataon na meron palang nangharang ng highway sa Kidapawan at nagkaroon ng isang violent dispersal. Alam po nyo, talagang 24/7, 365 days ang trabaho ko po. Paminsan-minsan po, nagre-reklamo na rin yung katawan ko. Kaya nung Biyernes ng gabi, bigla ho tayo nagkaroon ng trangkaso, giniginaw, nakasweater, balot na balot, walang aircon, walang electric fan, pinilit natin matulog, sabay nagkakonti pa problema kinabukasan, pati ang ating sikmura, at talaga naman po ang pinayuhan ng doktor, kailangan magpahinga raw, masikonti. Okay. Nagpahinga po tayo ng Sabado na rin, kung tutusin. At Sabado naman po, bago tayo makapahinga, alam naman po nyo, nangyari naman yung problema sa NAIA, kung saan nawala yung kuryente sa NAIA ng 5 oras. Okay. Linggo ho, medyo nambalik ng konting ating lakas. Tinawagan ko po ang Executive Secretary at sabi ko, Jojo, magtawag ka nga na lahat na kinaukulan, yung DILG, yung kapulisan, dito sa nangyari, pati DSW, iba pa mga ahensya sa nangyari sa Kidapawan. Gusto ko rin malaman ang nangyari sa airport. Linggo po yun na nagpapatawag ako ng meeting. Sabi po ng Executive Secretary, hanapin ko lahat kung handa na silang magsalita. Sabi, ako po, sa totoo lang, nakukonsensya. Linggo na lang ang pahinga, di ba? Linggo na lang ang pahinga ng ating mga kasama, pero talagang atat ako umpisahan, i-resolba lahat itong mga pangyayaring to. Bumalik si Executive Secretary sa akin at sabi sa akin, Boss, kung pwede, Lunes na lang tayo magpulong, hindi pa handa lahat ng ating kausap na mag-briefing sa iyo. Sabi ko, alam mo naman paring ugali ko, hindi ako mapapakali hanggang hindi natin binibigyan ng katugunan lahat ng solusyon, lahat ng problema nangyari. Pero kung hindi sila handa, walang mangyayari sa pagpupulong, matatagalan pa yung pagkukuha ng datos, Lunes na kami nag-usap. Sana po ay hindi nanonood ang doktor ko dahil nangako ko sa kanya, nagpahinga ko. Mga kababayan, 2 araw lang po yan. 6 na taon na binigay nyo sa akin. Kayo na mag-isip. Araw-araw na ginawa ng Diyos, meron kayong patong-patong na problema kailangan talakayin. Tapos kadalasan pa, yung mga naririnig mo, puro mga taga-bati ko sa inyo. Tama ko ba? Okay. Doktor ko yata naalala ko. Dok, kung nakikinig ka, pauwi na po ako pagtapos nito. Ang punto ko lang po, no, talagang hindi magdaling maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas o Pangulo maski sa man lugar. Sa kabila nito, sinasagad natin ang bawat pagkakataong makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. At kahit sino naman siguro, magagalak kapag ang pinaghihirapan o pag naghihirapan ng isang tao, may pinatutunguhan. At sa pagtangka po natin sa daang matuwid, ito po ang naging resulta ng ating mga inisyatiba. Atin kasama po kayo doon, no? Tayo ang nag-inisyatiba nito para sa Makati. Tanggap natin, mayaman po ang Makati bilang isang lungsod. Pero tinulungan po natin ang Makati sa mga kalsada at flood control projects. Mula taon 2011 hanggang 2016, nakapaglaan na po tayo ng 3.19 billion pesos para sa inyong infrastruktura. Malayong-malayo po siguro yan sa 786 million inilaan ng ating pinalitan mula 2005 hanggang 2010. Tinutukan din natin ang serbisyong panlipunan. Ang bilang ng TWSP, programa po ng TESDA, TWSP Scholar sa Makati na natulungan na po halos 30,000 mga Pilipino na po. Pinalawak natin ang PhilHealth, kaya nasa 713,133 na po na taga Makati ang suportado ng PhilHealth. Kanina po napakinggan natin isang beneficiary ng 4Ps. Sa Pantawid Pamilya po, dinatnan natin sa Makati taong 2010 na membro ng 4Ps ay marami, 0. Wala ho palang membro ang Makati noong 2010. No? Ngayon po, meron tayong 4,229 kabahayang natutulungan.
Dahil nga po sa ating pag-aambagan sa ating naitala ang record low pagdating sa poverty incidence sa buong bansa simula noong 2009. Ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng isang dekada at ang pinakamababang annual average hunger rate sa loob ng 11 taon. Bakit natin ginagawa lahat ito? Ang panata kasi natin sa Daang Matuwid, walang may iwan at talagang di hamak na mas magandang kinabukasan o mas maganda ang iiwan natin kesa nung ating pong dinatnan. Siyempre, ang nasa laylayan, tinutulungan natin hindi sa pag-aaral, sinusigurong nabibigyan ng kakayahan para makapasok sa mas magagandang trabaho. Sinigurado na rin natin na parami ng parami ang trabaho mapapasukan dahil kung nakapag-aral ka, nakapagsanay ka, may kakayahan ka, wala namang mapasukan, hindi wala rin silbi. Siyempre po, kung ikaw may karamdaman, baka meron ka ng trabaho, medyo gumaganda na sitwasyon mo, dumating ang isang mabigat na karamdaman at bahala na si Batman na nangyari sa iyo, balik na naman tayo sa pagbubuhay sa ilalim ng poverty line. Kaya po, pati ang may sakit, suportado ng Estado. Dito ko na po naalala yung video na napanood ko ng isang nanay na may anak na dengue na para mabayaran ang utang sa ospital. At ito po ay tunay na buhay. No? Siya po ay umutang para makabayad doon sa sinisingil ng ospital. Ngayon po, naikwento niya, yung utang para mabayaran niya, umutang sa ulit. Umutang ng pangatlo para bayaran yung pangalawa. Para talagang wala na rin siya nakita kundi kaliwat ka ng utang. At sa mga susunod na araw, makikita po rin yung video ito. Ngayon po, kung talaga pong qualified ka, no? At talaga pong nangangailangan ka, meron po tayong tinatawag na no balance billing para sa ospital, kung saan tinutugunan ng PhilHealth at ng Estado ang pangangailangan mo. Itong mga benepisyaryo po ng Daang Matuwid, totohanang magsalita. Madalas pag nakakausap ko sila, ang sinasabi nila sa atin, salamat. Sagot ko naman po, bakit kayo magpapasalamat sa akin? Kayo ang nagsimula ng lahat nitong pagbabago. Kayo ang nagsanib ng lakas para magkaroon tayo ng pagkakataon na baguhin natin ang kwento ng ating pong bansa. Sana nga, no? Palagay ko po, hindi lang ako nag-iisa na paminsan-minsan nagdadasal. Sana lahat ng kandidato, no, tututuhanin nila lahat ng pagsasalita nila. Halimbawa, no, yung dating mayor po dito, ang bansag po sa atin, dating mayor po, sabi niya sa atin kasi palpak ako at saka manhid. Tanong ko po, kaya ba ng palpak at manhid na gawing Asia's Rising Tiger ang dating Sikman of Asia? Kaya ba ng palpak yung modernization na ginagawa natin para sa ating sandatahang lakas, kapulisan, pati mga bumbero? Palpak at manhid din ba ang libreng pagpapagamot ng pinakamahirap na 40% ng ating populasyon at ang papalapit na nating maabot na 4.6 milyong kabayang saklaw ng Pantawid Pamilya. Tayo po, tumututok sa pangangailangan ng iba. At siyempre naman kayo na testigo, hindi lang po pag-birthday. Di natin dinadaan sa cake ang pagpapakita na mahal natin ang ating mga boss. Total, napapag-usapan na rin po yung cake. Buti na lang talaga ang mayor ninyo ngayon, si Kid Peña. Dahil pati yung birthday cake, umasenso na raw. Pinabiding niya at sinusupply ng isang kilalang brand. Tama ho ba? Kilala na yung brand, mas mura pa ang cake. Kumpara natin po sa dating hindi kilalang supplier na mas mahal ang cake. Kung nagtataka kayo po,
Huwag po niyo akong tanungin sa sagot dahil ako rin po nagtataka kung bakit mas mahal yung non-branded sa branded. Sa cake na lang po, masenso na kayo kay Kid Peña. Marami pa ho yatang ibang larangan pwedeng umasenso. Itong malakas na bumanat sa aking kandidato. 2014 pa lang po may aligasyon na pala ng katiwalian. Ako lang ba ang nag-aabang na malinaw na sagot mula sa taong ito? Na isa sa mga naghahangad na maging Pangulo ng Pilipinas. Alam po nyo, 30 taon na po ang EDSA o paglipas ng EDSA. Excuse me po. At nung panahon yun, kaibigan po natin si Jojo Binay, no? Na kandidato ngayon, na maraming sinasabi tungkol sa akin. Noong panahon po yun, alam ko malinaw sa kanya ang tama. Noong panahon, 30 years ago, kami magkasama, no? Na nagsasabi mali ang dilim ng diktadurya, kailangan itong labanan, pati buhay natin, sinugal. Dito po sa Makati, unang araw ng EDSA Revolution, magkasama kami. Dito namin nadatnan at nalaman ang balita tungkol sa nangyayaring People Power Revolution, ang tinaguriang People Power Revolution pagkatapos. Dito namin pinasalamatan ang mga naaping nagbantay ng balota noong snap elections. Naalala ko po, kaming dalawa, noong lumabas, may naglabas ng radyo, ang tawag noong araw, boombox, na napapakinggan namin si Fidel Ramos at si Juan Ponce Enrile. Lahat ng kasama namin sa pagtitipon, nagngitian, nagtawanan, pumalaki yung talagang paniwala na tapos na yung martial law. Kaming dalawa ni Jojo Binay nagkatinginan. No? Nagkatinginan kami dahil alam namin, eto na, no? Dadamputin na tayong dalawa, makukulong na tayo dito sa islang tabi ng koridor at bahala na talaga si Batman sa atin. Sa mga sandaling po yun, lumapit ako sa kanya, nagpaalam. Sabi ko, pare, ang nanay ko nasa Cebu, may mga kapatid ako na nasa bahay sa Times. Kailangan ko naman ilagay sila, no, sa maayos na kondisyon. Sabi niya po niya sa akin, ihatid na kita. Hinatid nga po ko. At talaga naman tayo napalapit rin sa kanya noong mga panahon yun dahil inuna po niya kapakanan namin bago no sa kanya. 30 years ago po, napakaliwanag yun. Kapwa muna, bago sarili. Totoo, noong magkasangga tayo, tutol tayo sa diktadurya at handang isugal ang ating buhay para sa kapwa. Diyan nagsimula po lumalim ang aming pagsasama. Napakalinaw ng mga panahon yun kung sino si Jejomar Binay. Ngayon, ang tanong, saan na kaya napunta ang nakilala kong Jejomar Binay noon? Halimbawa na lang, sabi mo, 4-piece, gagawin mo 5-piece. Hindi ko narinig yan, nabasa ko. Sabi raw ho, habang ginagawa niyang 5-piece, babawasan niya ang buwis. Nung narinig ko po yun, sabi ko, ang galing mo naman. No? Lahat to na may bahay sa Buluwagang to. No? Pag sinabihan kayo ng mister nyo, susunod na buwan, babawasan ko ang budget mo. Titingin niyo asawa. At habang binabawasan ko budget mo, kailangan dagdagan mo, mabibili mo. Okay? Magkakasundo kaya yung mag-asawang yan. Habang palalaki mo, kaya siguro, sinabi ng isang anak mo, iimbestigahan niya ang 4-piece dahil dapat 5-piece. Kaya pag ating inisip lahat na kanyang sinabi, hindi naman siya dapat magalit sa akin. Nakakatanda siya sa akin na malaki. Kuya, ano ba talaga? Mga kasama, alam po ninyo, may nagsabi sa akin, maging practical na lang daw ako. Huwag ka nang mag-endorso. Huwag ka nang pumabor kahit kanino. At hindi rin madadagdagan ang kaaway mo. Ang akin naman po, kapag ginawa ko yan, tumutotoo ba ako sa salita ko sa inyo? Bilang ama ng bayan, malinaw sa akin. Tungkulin kong maging gabay sa inyo at sa buong sambayanan. Para klaro-klaro po, bigyan ko kayo ng sa halimbawa. Tulad ng halimbawa kanina ng ating namin, pero ito po, palagay ko, ano ba ang pinaglalaban natin sa kasalukuyan? Nagpunta kami ng Pampanga.
nakausap namin ang isang ina. Itong ina po, sabi niya sa amin, 7 ang anak niya, iniwanan siya ng mister niya. Sabi niya, pinaghahanap buhayan lang po niya, nagtitinda-tinda. Pag pinakinggan po natin, nagtitinda-tinda. Di ba pag yung tuloy-tuloy, nagtitinda. Pag yung nagtitinda-tinda, paminsan-minsan nakakatinda, kuminsan hindi nakakatinda. Eh, yun ang pinagkukuhanan ng kabuhayan. Di ba? Kung hindi siya nakakatinda, paano yung 7 anak niya? Sabi po niya, dahil sa 4Ps, o yung Pantawid Pamilya Pilipino Program, napagtapos na niya 3 sa 7 anak niya. At yung 3 pong yan, meron na pong trabaho sa kasalukuyang permanente. Sa 4.6 million na kabahayan po, kung tayo po lapitan, yung Dr. Kuya tayo, tumatawag na. Nakipagtawaran ako sa kanya. Kako, pagtapos ng June 30, magpapahinga ako. Pabayaan mo na muna ako isagad ng kakayanin ko hanggang ngayon. Kung itong may bahay na to, dumating sa entabladong to, at kinausap tayong lahat, sinabing kwento niya, kayo, baka hindi man nyo alam na tulungan na nyo 3 sa 7 kong anak. Sila nakakatindig na sa sarili mga paa. Walang pabigat sa inyo. Hindi kayo hininga na bumunot ni piso mula sa bulsa inyo. At nakatulong na kayo. Meron pa akong 4 na umaasa, ituloy nyo ang kasalukuyang pagbabago nangyayari. Para naman dumating ang punto, hindi na kami pabigat kanino man. Nakatindig kami sa sarili namin mga paa. Pag tayo, pinuntahan ito, may bahay nito, tinayon tayo dyan, tinanong tayo, no? Kayo ba kaya niyong isugal ang maganda ng pagbabago nangyayari sa amin? Sana naman po, dinamayan na niyo kami, ituloy na niyo yung pandadamay niyo sa amin para tuloy na talagang makatindig kami sa sarili namin mga paa. Dapat po, ituloy natin tundang matuwid. Mga boss, panahon na ng kampanya. Lahat magaganda sinasabi. Ang tanong, magagawa ba nila ang matatamis silang pangako? Naalala ko nga po, noong 1965, no? Nabasa ko natin ito, sabi ni Ginoong Marcos, I will make this country great again. 1965 po yun. Alam natin na naging resulta after 21 years in office. Yung pinalitan ko naman po, ang dami rin pinangako. Alam na rin ninyo ang nangyari. Tila kabaliktaran ng binitawan niyang mga salita. Tunay nga po, ang darating na halalan sa 9 ng Mayo, ang halalan pong yan, isang referendum. Ano po ba ang gusto natin? Ang ginawa nila o ang ginagawa natin? Kayo ang boss, kayo ang masusunod. Ang akin po, napakaganda na ng ating nasimulan. Babalik pa ba tayo sa madilim na nakaraan? Mananalangin na lang ba ulit tayo at sasabihin, sana makatsamba ulit at umayos ang sitwasyon. Tapos, paglalaban ulit ang pagbalik ng tiwala ng lahat sa gobyerno. Eh, hindi naman natin kailangan isugal. Malinaw po, hindi na natin kailangan ngayon. Dahil sa kasalukuyan po, meron tayong Mar Rojas at Leni Robredo. Maayos bang kaisipan? Susugal tayo sa baka. Baka ituloy ang pinagsikapan natin ng iba. Baka hindi nang bobola itong mga ibang to. Baka totoo sa mga ipinapangako. Bakit tayo aasa sa baka kung meron naman tayong sigurado? Ang panata po ni Mar at Leni, itutuloy ang daang matuwid. Bakit tayo maniniwala? Bakit tayo maniniwala sa kanila? Klarong-klaro po. Kasama natin silang bumuo at bumabagtas sa landas na ito. Kasama natin silang sumalo ng lahat ng batikos, pasakit at pahirap. Pareho kami ng pinagmulan na ito ang tamang gawin, na talagang dapat damayan lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. Kita niyo naman po, sa huling survey, mas mataas pa ang numero natin ngayon. Yung aking pong personal. Kumpara nung nahalal ako. Patunay nito na kayo pa rin ang aking lakas. Kayo pa rin ang gumagawa ng pagbabago. Kayo ang nagsimula at kayo pa rin ang magpapatuloy ng lahat po ito.
Sa totoo lang po, pumasok tayo sa kampanya, masasabihan siguro kulang sa pondo at kagamitan. Kita nyo naman, ultimong damit ng partido. No? Wala ho yatang nagkapareho. Iba-ibang disenyo. No? Ang pareho lang ho natin, pare-pareho tayo nakadilaw. Oh, bakit to? Hindi kami nagnakaw para ang daming pambili ng t-shirt para ipamigay sa inyo. Pero ito ho bago. Kasi noong isang araw ho, 2010 ko pa naisuot. Buti nilang mahusay yung nag-aalaga sa bahay sa akin na naitago niya yung 2010 na ginagamit ko po. Inaambag namin ang kaya namin at nakikiambag ang mga sumusuporta sa amin. Sa simula't simula po, nasa likod namin ang sambayanan dahil tumututoo kami sa sambayanan. Iyan ang aming malinaw na ipinaglalaban. Mga kasama, doon na nga po tayo sa maliwanag na ipaglalaban ng sambayan ng Pilipino. Walang iba po yan, kundi si Mar Rojas at si Leni Robredo. Marami tayong nakausap at paulit-ulit. Sabi niya, tama na yung nagawa mo. No? Pwede nang manahimik ka na. No? At hindi lang sa manahimik sa politika, manahimik sa alam na nyo ibang bagay. No? Pero ang punto lang ho, simple-simple. No? Meron naman ako obligasyon sa inyo na, di ba? Mahirap talaga magpaalam. No? Minsan malungkot. Pero importante sa akin, pag nagpaalam ako sa inyo, nagretiro na po tayo, nasa maayos kayong kondisyon. Simula't simula po, no? Simula't simula po, wala akong sinabing ako ang pinakamagaling. No? Ako ang pinakamatalino. Ako perpektong tao. Hindi ho. Lahat, simula't simula, ang parati sinasabi natin. Ang lakas namin, di ba? Mula pa panahon ng tatay ko, ng nanay ko, kayo. Kaya nga ho, people power ang pinag-uusapan. Naniniwala kami. Tinuruan ako ng mga magulang kong muli. The Filipino is worth, di ba? Dying for. Sabi na nanay ko, the Filipino is worth living for. Di ba? Ako dinagdag ko naman po yung fighting for. Dito po, yung nangyayari sa atin ngayon, tayo lumika. May pinanggalingan tayong mga madilim na yugto ng ating pong kasaysayan. No? Walang dahilan na bumalik tayo sa kadilimang yan. Dahil ang lakas naman ho talaga nasa inyong mga kamay. No? Gamitin natin ang tama. Huwag tayong maligaw. Huwag tayong madaan sa magagandang salita, pagandaan ng ado o ano pa. No? Alam natin ang totoo. Ipaglaban natin ang totoo. Ipaglaban natin lalo na ang susunod na salinlahing umaasa sa ating lahat. Hanggang dito na lang po ko. At huling komento lang, alam niyo si Jillian kanina, medyo nagmamadali. Sabi niya, ang nanay niya ang gumawa ng homework niya. Hindi ho. Ang tumutulong sa kanya, yung nanay niya. Dahil hindi niyo natatanong to si Jillian, medyo ordinaryo eskwelahan. Philippine Science High School lang. Kaya pagdating ng panahon, tuturuan niya ako ng higher math. Ulit. So mga kasama, baka hindi na po tayo makabalik, no? Bago dumating kasi ng Mayo. No? Tinuruan ako sumandal sa sambayanan. Tulad ng dati, sumasandal po ako sa inyo dahil sa inyo po talaga ang lakas na ating pinagkukunan para ipaglaban ng lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.